Posible kaya na matuloy na itong trade ni Chris Newsome sa Hinebra kapalit itong si Maverick Ahanmisi? Siyempre, sasabihin ng iba na bakit pa makikipag-trade ng Hinebra, bakit hindi na lang intayin na maging free agent itong si Chris Newsome. Ang Meralco hindi iintayin na mag-expire ang kontrata ni Newsome. Siyempre, ang gagawin ng Meralco kung matunugan nila na si Newsome ay hindi napipirma, siyempre, ite-trade nila yan sa ibang kuponan. For example, ite-trade nila sa TNT o kaya Index para ito ay magkaroon na ng long-term contract. At kapag yan ay nabigyan ng kontrata, hindi na yan siyempre makakapunta sa Hinebra. Hanggang may kontrata itong si Newsome sa Meralco, walang choice si Newsome kung hindi magpunta doon sa team kung saan siya dadalhin. So, kung gusto ng Hinebra na mapunta sa kanila si Newsome, mas mabuti na makipag-trade na. At malamang pumayag ang Meralco kung si Maverick Ahanmisi ang kapalitan. Itong si Ahanmisi at si Newsome, okay naman yan, magiging fair trade yan kung sakasakali. Ang tanong na lamang ay kung papayag ang Hinebra sa ganitong sitwasyon. Nakita naman natin na malaki na iitulong ni Ahanmisi, pero minsan inconsistent din yung laro nito. Samantala ito si Newsome na alam naman natin, yan ang heart and soul ng Meralco. Pero kung ayaw na niya talaga dito sa Bolts at gustong lumipat sa Hinebra, pwede rin naman yun. So tignan na lang natin kung anong mangyayari dito. Pero sa tingin ko, makatutulong sa parehong koponan. Itong Meralco at itong Hinebra kung magpalitan nga sila. Dahil obvious naman na kinakailangan ng pagbabago ng pareho. Itong Meralco nalaglag dito sa Phoenix at itong Hinebra na sweep ng San Miguel Beer. So yan ang aabangan natin kung ano ang gagawin na trade nitong Barangay Hinebra at itong, of course, Meralco Bolts ni Coach Luigi Trillo. Ito kaya ngayong masasabi natin na ang San Miguel Beer ay iti-trade kaya itong si Vic Manuel para dito kay Troy Rosario. Alam natin na si Troy Rosario ay mag-i-expire na ang kontrata niyan at magiging unrestricted free agent pagkatapos ng Philippine Cup. Pero ang tanong, hindi kaya mas gugustuhin ng San Miguel na makuha na si Troy Rosario bago magsimula itong Philippine Cup para mas lumaki ang tsansa nila na manalo ng kampyonato? Nakita naman natin kung ano ang kinakailangan ni Junmar Fajardo para maging epektibo. Isang big man na may 3-point shot katulad ni Benny Boatwright. Siyempre, pagdating ng All-Filipino, wala na si Boatwright yan. So, kinakailangan nila ng isang floor spacer o 3-point shooter katulad ni Troy Rosario. Ito si Vic Manuel, obviously, walang 3-point shot yan. So, ang tanong, sino ang pwede nilang kunin? Pwede nilang intayin na mag-expire nga yung kontrata ni Rosario pero next season pa yan. At baka maunahan sila ng MVP group at ang gawin ay opera na itong si Rosario para bago pa mag-expire yung kontrata niya ay lumipat na siya either dito sa NLEX o Meralco. Kaya ang pwedeng gawin ng San Miguel i-offer itong si Vic Manuel para kay Troy Rosario o di kaya samahan pa nila Vic Manuel plus Simon Enciso at isang first round pick para dito kay Troy Rosario. Kasi kung aalis din naman si Troy Rosario dito sa Blackwater, baka mapilitan sila na tanggapin kung ano man ang i-offer ng SMB. So tignan natin kung ano mangyayari dito, pero kung sakasakali na makuha ng San Miguel Beer itong si Troy Rosario, makukumpleto lalo at lalakas yung kanilang lineup pagdating ng Philippine Cup. Dahil yung kawalan ni Boatwright, hindi natin sinasabing kasing husay ni Boatwright si Rosario, pero kahit papano mapupunuan yung outside scoring. Interesado pa rin nga ba ang Converge Fiber Xers dito sa first round pick ng Terra Firma para sa darating na draft? Ito ang tanong ng karamihan ngayon, kahit na sinasabi ng iba na nagtatank na ang koponan ni Coach Aldin Ayo para makuha yung number 1 pick sa darating na draft. Kasi ang sabi ng iba, kung makukuha ng Converge yung first round pick ng Terra Firma, magkakaroon sila ng dalawang mataas na picks dito sa darating na draft at yan ang oportunidad para sila ay makapag-rebuild. Kung titignan daw kasi yung lineup ng Converge ngayon, parang kukonti yung maaasahan nilang scorers bukod dito kay Justin Arana at kay Shani Winston. Kung makuha man nila si Justin Baltasar, baka kukulangin pa rin sila ng mga wingmen at mga scoring guards na kinakailangan para maging isang title contender. So tignan natin kung ganito nga ang mangyayari
dito sa Converge Fiber XS ngayon. Dahil siyempre, ang gustong siguraduhin itong Converge ay maging isa sila sa mga playoff contender. Tandaan natin si Jeffrey Cariaso ang humawak sa Converge at karamihan ng players galing sa Alaska Aces. Maganda naman ang naging performance nila. Kaya kinakailangan kahit papaano masabi nating ma-equal yan. Ito si Coach Altin Ayo o mahigitan pa. Dahil ito naman Converge hindi yan katulad ng Terra Firma, Blackwater at Northport na palaging nangungulilat at mataas ang expectations ng mga tao dyan. So abangan na lang natin kung itong Converge ay susubukang makuha itong first round pick ng Terra Firma at kung ano ang ipapalit nila kung sakasakali. Kaya tignan na lang natin kung itong Converge Fiber XS ay merong tinatawag na long-term plan para dito sa kanilang lineup. At syempre para dito kay Justin Arana na kinukonsider nila na kanilang cornerstone player at of course si Baltasar kapag nakuha rin. Mamaya na maglalaban itong Magnolia at Phoenix ang Game 4. At kung ikaw Magnolia, gusto mo syempre na tapusin na ang serye na ito sa lalo't madaling panahon. Dahil of course, kapag nanalo ang Phoenix dyan, yung pressure lilipat dito sa Magnolia dahil sila ang number 1 seed at lamang sila ng 2-0. At ang isa pa, ang gusto syempre ng Magnolia ay matapos na para sila ay makapagpahinga kahit papano dahil habang tumatagal ang serye, ang San Miguel Beer ay nakapagpapahinga yung mga players. Samantalang itong Magnolia ay sunod-sunod na yung mga laro at mahigpitan pa. Ngayon naman, kung ikaw ang Phoenix Fuel Masters, ang gusto mo ay yung intensity na ipinakita mo noong Game 3 ay ganon din dito sa Game 4. Ang isa pang importante dito sa Phoenix, kinakailangan wag na silang magpatambak. Dahil sigurado na kapag nakalamang ulit ng malaki ang Magnolia, sisiguraduhin ni Coach Chito Victorero na hindi na nila mabibitawan yan at i-close out na yung serye. So kung ikaw ang Fuel Masters, ang gustong gawin nitong si Coach Jamaic Gajarin ay siguraduhin na mula umpisa dikit yung laban o di kaya sila ang magkaroon ng good start at sila naman ang lumamang dito sa Magnolia Chicken Templados. Yan ang importante at isa pa, kinakailangan magkaroon ng malaking game. Itong si Jonathan Williams, yung kanilang import. Hindi po pwede na inconsistent yung output niya dahil ang bigat ng kalaban nila dito. Itong si Tyler Bay, alam natin, isa yan sa pinaka-consistent na imports at yan ang dahilan kung bakit isa siya sa mga leading contender sa Best Import Award. Ngayon, tignan natin yung umpisa ng game dahil yan ang magiging crucial. Kung ikaw ang Phoenix, kinakailangan good start ka kaagad. At ganoon din ang Magnolia para magkaroon na sila ng chance na tapusin ito. Pero kung ikaw ang Phoenix, gusto mo syempre na ma-extend. Shout out kay Jonel Alagon at kay Salino Valles family, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Joseph Pineda, Romeo Conchada, kay Edia Garcia. Pinabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donel Santiago, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., Dionisio Mercado, si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Kagawad Katsakino Dukusin at ang iba pa nating taga-subaybay.